may magaling magbasa, at kung ano-ano pang mga talento, may magaling magluto, mag-bake, etc., magdekorasyon. We have all the talents. Huwag kayong malulungkot na wala ka. Huwag kang maiinggit na meron siya at ikay wala. Of course, hindi naman pare-pareho ang talent. But you have the talent. Matangkad siya, maliit ka, huwag kang matakot. Matangkad nga, wala namang alam ang utak. Pero ikay maliit, small but terrible. Oh, di ba? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa ay 1,000 piso. Pagkatapos siya'y umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal yon. Nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din ang tumanggap ng 2,000 piso. Nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa dadating pong linggo, wag ho kayong makaka-absent ha, dahil malaking piyesta po sa linggo, Christ the King. Yan po ang magpipiesta sa darating pong linggo. Papaghariin po natin si Jesus sa ating buhay. Christ the King. Hindi ho yan kung ano-anong mga naghahari sa atin. Hindi ho yan ang mga tunay na hari. Papahamak po kayo ng haring iyan. Samantalang itong haring naririto, Kristong Hari, pagiginhawahin ho tayo niyan at tayo ho'y magiging maligaya kapag naghahari si Jesus sa buhay natin. Kaya tayo nalulungkot, kaya tayo nagkakawindang-windang ang buhay, iba ang naghahari sa atin. Pinaghaharian tayo ng katampalasanan, kasakiman, kadamutan, kayabangan, kapangyarihan, kayamanan. Yan ho ang mga naghahari sa atin. Ay di yan, ang inyong napapala natin di yan, ay di kadustaan at kapahamakan. Pag si Jesus na naghahari, wala na tayong hahanapin pa. Kaya sa linggo pong dadating, wag ho kayong makakalimot, meron pa ho yung pagkatapos ng misang ganito, lalabas po ang prosesyon yan. Iikot po yan dito at meron pong tinatawag na 4 posas. Alam po ba ninyo yung 4 posas? Yun ho ay sinaunang estilo ng pagpuprosesyon. Ibig sabihin, 4 na kanto, titigil ang prosesyon at may mga pagdadasal at pag-iinsenso sa mahal na imahen ng Santissimo. Kasi dadalhin po yung Santissimo. Yan, mayroon pong ganyan. At dahil tamang-tama 4 na tigil, 4 na barangay po yan ng poblasyon. So, yan po ang magiging takbo ng ating prosesyon sa pagpaparangal sa kay Kristong Hari. Ari naman, at yun naman ho nasa bandang iyon, piyesta naman yan ay 27, Mahal na Birhen, Medalya Milagrosa, Miraculous Medal. Baka ho yung magpapapiesta niyan ay mamimigay ng Medalya Milagrosa, kayo ho'y manghingi, at napakahalaga ho ng Medalya Milagrosa. Alam niyo po ba na yung Medalya Milagrosa, kinatatakutan po yan ng demonyo. Kaya 27 naman ang piyesta niyan. 27 araw naman ng Lunes. Kaya sumimba kayo 6 o'clock at mamimigay po ng Medalya Milagrosa. Yon. Yun ho ay sa November 27. Ngayon naman, mga minamahal na mga kapanalig, pasensya na po kayo at ako'y nabalam ng dating. Nasa lubong ko diyan sa ating harapan ng kalyeng yan, biyaheng Lucena na bus. Dito na pala nadaan uli ang mga yan, ano? Siksikan na naman sigurado doon. Kaya yan, medyo, ako po'y galing pa doon sa Lumina, doon ho sa may bandaroon ng San Vicente na ho yun. Yan, via San Roque, kaya napakatindi ho ngayon. Nag-iisip nga ho ko kung i-adjust na natin ang mga misa natin dahil malamang-lamang, laging mahuhuli eh. Lalo't paghapon, rin nyo yung wala namang masyadong traffic doon sa may San Roque, ay wala din eh. Huli pa rin eh. Yain na, kasabihan ng mga matatanda, huli man daw at magaling, huli pa rin. Wala eh, magagawa. Okay, puntahan naman natin itong ating gospel. Madali lang ho itong ating gospel. Usong-uso ngayon yung mga America's Got Talent. British o Britain Got Talent. O British ba yun? O British nga, no? British Got Talent. At kung ano-ano pa. Meron nga ho dito yata sa atin nung fiesta last year. Parang Santo Tomas o Tomasino Got Talent. Yan. Ay bakit to? Ay tayo naman talaga'y talentado. We have our talents. God-given po yan. Bibigyan ko po kayo ng example ng talent. Ito yung talent na ito ay na imbento ng isang matinik sa
Math. Matinik sa math. Dala po ba ninyo ang inyong cellphone? Yes, sir. Ang mga hindi dala. Kayo naman, papahintulutan ko kayong gamitin ang cellphone ngayon. Sige, kuha ang cellphone. Kuha. Ilagay ninyo sa calculator. Sige, kuha ang inyong cellphone. At tayo ay magka-calculator. Magma-magic tayo. Math magic. Ito kay tanong mo nga dyan sa ating social media kung nakopya rin aking mga pakitanong, kung nakopya yung aking mga kodigo. Oh, okay na? Naka-calculator na po tayo? Magic ho ito, ha? Mabilis lamang ang mata, ha? At yan ay isang pindot lamang ninyo. Malalakdawan agad kayo. Okay ba? Okay. Oh, sige. Tingin lamang ho kayo sa may... Nako, patay kang bata ka. Yun yatang ating monitor sa likod ay hindi yata natakbo. Nako, yan ang problema. Hindi bale. Sasabihin ko na lamang ho sa inyo. Just listen. Okay. Cellphone's last number. I-type ninyo sa calculator. Last number, hindi yung cellphone number ninyo. Last number, last digit ng inyong cellphone. Oh, nakalagay na? Next. Ang sunod, i-multiply nyo ngayon ng 2. Baka hindi alam ang multiply. Times 2. Okay na? Yan. Sunod, dagdagan nyo ng 5. Oh, alam nyo yung add, ha? Plus 5. Okay na? Next. I-multiply nyo naman ngayon ng 50. Times 50. Oh. Yan. Okay? May sagot na? Ngayon, idagdag mo ngayon ang iyong edad. Add your age. Oh, add your age. Okay? Ngayon, idadagdag mo naman, ilang araw meron sa isang taon? 365 plus 365. Yan, malaki-laki na yan. Okay. Pagkatapos niyan, i-minus nyo yan ng 615 minus, subtract ng 615 equals. Okay na? Yan. Yung dalawang huling number, yon ang inyong age. Aba. At yung unang number, yan ang last number ng iyong cellphone. Aba. Ayos, ano? Aba. Kahit kayo mandaya dyan, lalabas at lalabas pa rin ang tunay. Oh, yan. Okay? Siya, taguin na at baka magamit pa kung saan na yan. Oh, tago na muna yan. Yan ho ang talent na tinatawag. Yan, ganyan kagaling. At tayong lahat, brothers, sisters, we have the talent. Kaya pala mainit din eh. May talent nga, pinagpapawisan naman. Walang electric pan. Binigyan po tayo ng mga talents. At alam na alam ninyo yan. May magaling kumanta, may magaling sumayaw, may magaling magbasketball, may magbilis tumakbo, may magaling magdrawing, may magaling magbasa, at kung ano-ano pang mga talento, may magaling magluto, mag-bake, etc., magdekorasyon. We have all the talents. Huwag kayong malulungkot na wala ka. Huwag kang maiinggit na meron siya at ikay wala. Of course, hindi naman pare-pareho ang talent. But you have the talent. Matangkad siya, maliit ka, huwag kang matakot. Matangkad nga, wala namang alam ang utak. Pero ikay maliit, small but terrible. Oh, di ba? Mahusay ang Diyos. Kita niyo si Vilma at si Nora. Sino ang magaling kumanta? Si Nora. Sino ang maganda? Si Vilma. Oh, pinagsama ba yon? Hindi. Kanya-kanya. Si Nora, magaling kumanta, hindi naman maganda. Oh, pasintabi na lang sa mga Noranians dyan. Oh. Si Vilma, pagkaganda.
Star of all season. Ay, hindi naman magaling kumanta. Oh, hindi naman ito inabot ang mga kanta ni Vilma Santos eh. Oh, yun. Ay, kita niyo ho ninyo yun. Hindi nagbibigay ang Diyos ng kawawa ka at siya lamang ang meron. Oh, kita niyo yan. Ang iba nga dyan, gwapong-gwapo, ang ganda ng tindig, ang gwapo talaga. Nakakaingit talaga, parang si Goma ang dating. Oh, ay wala namang alam ang ulo. Bopol. Oh, ay ari nga. Kamukha nga ni... Bahala na kayo. Oh. Ay, mautak naman, mahusay. Oh, kagaling pa nga mag-English. Yan. So yan po, hindi tayo magaling kang magluto, ari naman yung magaling kumain. Oh. Kanya-kanya tayo ng talent eh, di ba? Huwag kayong malunong. Ang hamon sa atin, number 1, cultivate that talent. Inyong pagyayamanin. Tingnan nyo ang ating mabuting balita. Binigyan ng 5,000. Anong ginawa? Pinangalakal. At tumubo ng 5,000 uli. Oh, see? May sinabi ba ang Panginoon, yung amo, o aran 5,000, pag negosyo mo? Wala. Siya mismo ang nagkusa noon. Sabihin, binigyan tayo ng mga talent. You have to discover, you have to cultivate. Tingnan nyo yung pinagawa ko sa inyo kanina. Ang iba, hindi ginawa. Wala yan, pambata lang yan. Kaya hindi makadiskubre ng talent. Ay, wala akong panahon dyan. Ay, wala akong cellphone. Kaya hindi madiskubre ang talent mo kasi wala kang time, wala kang interest. We have all the talents. Ako nga po, mga minamahal na mga kapanalig, nung ako po'y babago-bagong pare, akala ko po ay hindi na ako ilalabas na. Kasi po ako hindi marunong magsermon. Sa totoo lang po. Hindi ho ako makasalita ng ganito, katulad na narinig nyo ngayon. Doon ho ako nagsesermon dati. Ay nung ako ho'y natuto na ng natuto, ang pakiramdam ko, pag nakatayo ako doon, nakagapos ako. Hindi ako makaibo. Kaya ho ako'y nalipat dito. At minsan, dyan ako mismo sa unahan nagsesermon. Ay hindi ko na nga lamang madala ito. Alam nga namang bitbiting ko, kasama naman tingnan, nagagagarni ako. Oh, wireless siyempre. Ay hindi pa ho nadating yung aking pangmalakasang wireless microphone. Pagdating ho noon, ako, hey, abot ho ako hanggang dyan sa gitna. Oh. Ay, pero wag ho ninyong isipin ako'y magtatanong. Hindi ho ako nagtatanong. Ano, ako rin na nasagot. Oh. Ano? Yon. Kaya ho, ako bagong pari noon, nakatungo lamang ho akong magsermon. Sabi ko po noon, tandang-tanda ko po, ako'y 3 months old na pare. 3 buwan pa ho ako. Ganito po ako magsermon. Hindi ako natingin sa mga tao at ako'y kinakabahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ay tayo'y pinaaalalahanan na sana po. Nakatungo lang ho ako. Hindi ako natingin. Pagtingin ko, ang mga tao, tulog na. Tinulugan na ako. Sabi ko, nako, hindi po pwede ito. Hindi po pwede ito. Kinakailangan baguhin. And I discovered I have the talent. Nakita ko, may kakayanan pala akong magsalita. Public speaking. Oh, kita niyo yung mga kumandidato, hiyang-hiya. Dahil hindi nila alam na wala sila talagang talent na gayon. Meron silang talent pag nakainom. Yun, natapang. Ay yung kanilang tapang, hiram sa alak. Oh, kaya wala yan. So, you have to develop, you have to discover, you have to cultivate. Magaling kang magluto, pagyamanin mo yan. Magaling kang kumanta, marami sa atin diyan, mga kung saan-saan nakakanta, kagaling kumanta, ay kung saan-saan lang nakanta sa mga video kayan lamang. Oh, merong mga magagaling na ang mga boses, ay kagaganda ng boses. Alam po ba ninyo, marami tayong mga singers, recording artists, nagsimula ang lahat sa pagiging choir ng simbahan. Bigyan ko po kayo ng isang example.
Kilala po ba ninyo yung bandang Ben and Ben? Yes, alam na. Oh, magandang kumanta ang mga yun, ano? Ben and Ben. Alam ba nyo? Yun ho ay choir member. Natugtog, nakanta. See? Ginamit nila. And lo and behold, they were discovered. Oh. Whitney Houston. Si Whitney Houston ay singer ho yan sa simbahan. Nagsimula yan as a gospel singer. At na-discover din. Oh. Kaya lamang, ay di sinayang. Yun ang sinasabing, sinayang. Oh. Ay kita nyo, pagka naaksaya ay nasasayang talaga. Tingnan nyo si Karen Carpenter. Kilalagan nyo si Karen Carpenter. Gandang-ganda ako sa boses noon. Kung yun lai buhay pa ngayon, aasawahin ko yon. Ay kaganda ng boses naman talaga eh. Kita naman nyo. Ang mga banat noon, yung mga Love Me For What I Am. Tsaka yung ano pa ba, mga maraming kanta yun, mga Top of the World, ang saganda naman kumanta talaga. Pag narinig naman talaga ninyo, mga We've Only Just Begun, For All We Know, ay ang saganda naman kumanta. Pero anong ginawa? Sinayang. Ayaw pumayat. Kakain, dudukutin, para isuka. Ayaw tumaba. Ayun, di namatay. Sayang. Nasasayang na mga talent. Elvis Presley, kagaling, rock and roll king. Ano nangyari? Nagdroga, patay. Sinayang. Yan ang mga sinasabing cultivated pero nasayang. Hindi nagamit ng maigi. Carol Banawa, Batangas City. Alam ba niyo si Carol Banawa? Elementary pa lamang, nagsasalmo na. Pag sa gandang kumanta ng batang yon, hanggang sa nagdalaga, ay di naging recording artist. Nagsimula sa simbahan, na-discover. So, baka sa inyo, isang araw, meron nang lumabas dyan recording artist na rin. Makakapag-record na ng CD. Yung kanya CD ay kung hindi man makaabot ng platinum, ay makaabot ng aluminum. Depende. Malay natin. Ang iba diyan, kagaling kumanta. Ay gagaling tumugtog ng gitara. Marami dito akong nakikitang nagigitara Pero saan ginagamit ang pagigitara? Doon sa inumang. Kabilin-bilinan ng Sus Mariosep na buhay. Dito mo dalhin yan. Hahangaan ka ng mga tao, pati si Lord palakpak sa iyo. Wala nasasayang. Yan ang mga talent. Kinokultivate, pinagyayaman. Panginoon, ito po ang 5,000 bigay nyo. Ito pa po ang 5,000. Huwag kayong gagaya doon sa isa. Ibinaon. Ibinaon sa walang kapararakan. Ay di walang nangyari. Ano ang sabi ng Panginoon dito? Tamad at di tapat na katiwala. Ano sabi nga dito? Ay sabi doon sa iba, magaling, tapat at mabuting alipin. Ay doon sa isa, ang sabi ay masama at tamad na alipin. Kasi hindi kinultivate, hindi pinag-igi. You have to cultivate. Sabi nga ho dito, ang sabi dito, ganito, kapag may taglay kang kakayahan at ito'y pinagyaman, higit ka pang makikinabang. Samantalang kapag hindi mo ginamit o pinayabong, mawawala ito sa iyo. That's true. Mawawala yan. Pag hindi mo yan ginamit, mawawala. Tingnan nyo yung ibang mga tumigil na ng pag-aaral. Ang hina ng pumick up ngayon. Hindi ka tulad nung nag-aaral. Sharp ka talaga. Isang turo lamang, naiintindihan mo na. Ngayon, wala. Tumigil ka na kasi. Ang iba, hirap na hirap ng magbasa. Dati-dati, pag nagbabasa, dire-diretso, kahit English, ay tumigil, ay di nawala. Ganun ho ang nangyayari sa ating talent. Dati-dati, ang galing mong sumimba, sa ulo mo ang mga sagot sa misa. Dahil pa bihirang-bihira ka ng sumimba, ay di nawala. Nakalimutan mo na. Pahulo-halo, kip-kip ka na lang ngayon.
patinga-tingala dito. Yan, nawawala ho yan eh. Oh, kita mo yung mga nagbabasketball, pag tumigil, nawawala ang liksi, ang galing. Ako ho'y isang buwan nang hindi nakakapaglaro ngayon. Pakiramdam ko, ang tiyan ko, SPO4 na. Oh, tapos, kaunting kilos ko lamang, parang halhal na agad ako. Tapos parang nananakit ang aking mga tuhod kasi nabigat ako. So babalik ho uli ako sa paglalaro. Bakit? Ay nawala eh. Kaya yung mga matatanda, huwag kayong magtataka, kahit katanda na, gustong-gusto pang magwalis. Why? Kasi pag tumigil nga naman sila, manghihina sila. Mawawala ang sigla. Totoo nga pala yon. Kaya yung mga nakatatanda sa atin, inay, alis na nga kayo dyan. Kami na ho ang bahala dyan. Ay, ako'y manghihina pag hindi ko rin ginawa. Oh, kita nyo? Oh, kita nyo yung mga paupo-upo diyan. Kaya ikaw ay lagi na lang paupo-upo, ang susunod dyan, pahiga-higa na. Oh. Abay, hindi ganyan napapansin. Ay, nahina ka na ng nahina eh. Oh, nagsimula ka, paupo-upo lamang. Oh. Maya-maya, hindi mo na kayang umupo, hihiga ka na. Yan. Susunod na sa paghiga mo, sementeryo na. Oh. Abay, bakit? Abay, nawala eh. Yung ginawa mo. Yan. Lahat tayo ay may kakayahan at talinong tinanggap mula sa Diyos. Tungkulin nating linangin ang mga ito bilang pagkilala sa kagandahang loob ng Diyos. Iiwanan ko po sa inyo ang pagkaing pangkaisipang ito. Basahin po nating sabay-sabay. Nakaw, nawala pa. Nakaw, nagtagal na. Ang masikap ay gagantimpalaan. Ang tamad ay parurusahan. Kaya't pagyamanin, kaloob na kakayahan. Amen. Tatayo na po tayo.